patuloy pa nga rin yung mayat mayang ambon na may paminsang buhos ng malakas na ulan dito sa Biñan, Laguna. Sa parte ng Barangay de la Paz, partikular dito sa may Sitio Pulo at Almeda, hanggang hita pa rin ang tubig baha na nagsimula pa kahapon. Ayon sa barangay, bumaba ng araw yan kung ikukumpara sa abot bewang na baha kahapon dala ng malakas na buhos ng ulan. Dahil mataas pa rin ng baha, may ilang residente na gumamit na ng bangka. Dumiskarte naman ang ilan na sumakay sa malaking styrofoam para makatawid at hindi mabasa. Dahil dito, bawas tuloy sa biyahe ng ilang tricycle driver ang baha. Samantala, doble dagok naman ang iniinda ng residenteng si Marilu. Nabaha kasi siya at pinasok pa ng kawatan ng kanyang bahay. Nung sinamahan namin siya sa kanilang bahay, doon niya nakitang ninakaw na pala yung kawad ng kuryente sa bahay at niransak pa yung kanilang mga damitan. Muntikan pa nga ding nakawin yung TV, buti na lang din at nakascrew pa ito sa kanilang wall rack. Kasalukuyan munang nakikituloy si Marilu sa kakilala niya na hindi abot ng baha ang bahay. Boss Jovi at Siki, ayon naman sa barangay, cat basin daw talaga ang kanilang lugar na pinagigitnaan ng Ilog at Laguna de Bay. Nakahanda naman daw sila kung sakaling lumala ang sitwasyon, may nakadeploy na raw na mga barangay volunteers sa kada sulok ng barangay na equipped ng pang-rescue. Sa ngayon, wala pa naman daw silang naitatalang evacuee dahil nasa kanilang bahay pa yung kanilang mga residente. Umaasa sila na bukas ay sana gumanda na ang panahon at humupa na ang baha. Balik sa inyo. Balikan ko lang, Dave, yung ulat mo doon sa napaka-unfortunate, no? Nabaha na nga, ininakawan pa, no? So, meron na bang suspect o kaya ay may lead na ba tukol doon, lalo't nakapagreklamo na siguro, no? Actually, Boss Jovi, tinanong ko yung barangay. Hindi pa nakakarating sa kanila yung info or hindi pa nag-report sa kanila si Marilu. Nung tinanong ko kasi sa Marilu kung may balak pa siyang magsumbong, hindi pa niya naiisipin kasi for the meantime, ang iniintindi lang muna niya yung binaha nilang mga gamit, yung mga nawawala nilang gamit. At saka yung kumbaga safety muna. Kaya nakitira muna siya dun sa bahay ng kakilala niya na hindi abot ng baha. Okay. Dave, kamusta naman ang weather ngayon? Umuulan pa ba? Kasi sabi mo hanggang ngayon, hanggang hita pa rin yung tubig eh. Kung tuloy-tuloy yung ulan, paano na? Yun nga, Chiki. May mga panahon, may oras na tumitigil yung ulan pero maya-maya bigla na lang bubuhos yung malakas na ulan. Kaya kumbaga humuhupan ng konti yung tubig baha pero dahil may ulan na namang malakas, ayun na naman, aakit na naman yung level ng tubig ng baha. Wala namang interruption sa signal, sa kuryente, sa tubig, yan, yung mga basic needs. Nung kanina sinek natin yung mga residente doon, may mga kuryente naman yung kanilang mga bahay at saka yung signal naman ay stable. Mukhang stable, no? Based sa sa ating interaction ngayon. At pwede naman silang kung sakali may mga emergency, kailangan nilang bumili ng pagkain, punta ng convenience store, wala namang mga road obstruction, madali namang pumunta. Doon sa daan, particular doon sa kalsada nila, wala naman tayo nakita obstruction dahil tuloy-tuloy nga yung daan ng mga bangka at saka yung tricycle. Ang hanggang kaya pa naman ng tricycle yung level ng baha. Ayon dun sa captain ng barangay na nakausap natin, tinanong ko kasi, sabi ko, Kap, bakit hindi pa rin nag-evacuate dito sa elementary school sa tabi ninyo yung mga residente ninyo? Kung ganito nakataas yung baha, ang sabi ng kapitan, sanay na daw kasi yung mga residente nila na tuwing panahon ng bahabagat o ulan, umaabot na hanggang hita yung kanilang baha at pinipili na lang nila na manatili na lang sa bahay nila kasi iniwasan nga nila yung pasukin ng kawatan yung kanilang bahay. Oo. Yeah. Curious lang ako, Dave, magkano yung mga bangka dyan? Kasi sabi mo, nababawasan, di ba? Siyempre, yung kita ng mga tricycle drivers. Ano ang going rate ng mga bangka dyan? Actually, hindi ko na natanong kung magkano ba yung sakay per tao. Pero kasi kanina, na dalawang bangka yung kinontrata ko dahil gusto ko ang tulungan si Miss Marilu, yung nanakawan na bisitahin yung kanilang bahay. At makita ko rin kung ano ba yung sura ng bahay nila after ng pasukin ng kawatan. So, binigyan ko na lang ng tag-100 yung dalawang bangkero na inarkila ko.